Alright. Carla, ngayon ay August, buwan ng wika. Pero syempre, ang dami nag-e-evolve na sa ating language ngayon. For one, of course, yung gay lingo. Yes. Like, may maalam ka ba? For sure. Like, Janet Jackson. Janet Jackson. Mainit. Mainit. Sulanis Morissette. Maulan. Wale, have lang alam ko. Wichikels. Wichikels. Have Etsos. Stress Drillon. Stress Drillon. At marami pang iba. Actually, minsan may mga friends ko sa UP na wala na akong maintindihan. Yung pala, may nakapag-intindihan sila. That's right. So, sinasabi nga na ito ay part na rin ng evolution ng wika natin. Talaga? Kaya this morning, makakasama natin ang isang komisyoner sa programa at proyekto mula sa Komisyon sa Wikang Pambansa. Walang iba kundi si Ma'am Purificacion de Lima. Magandang umaga po from KWF. Okay, ma'am. Siguro, ma'am, umaga sa lahat. Good morning. Siguro po first, ma'am, first question is, paano po ba nabuo itong gay linggo na ito? Sa atin lang po ba meron ito? Hindi. Kahit sa ibang bansa meron, ano? Pero ang specific na gay linggo sa atin ay tinatawag, may sariling pangalan. Ito ang Swardspeak. Swardspeak. Oo, ito ang pangalan ng gay linggo sa Pilipinas. Okay. At nabuo ito lamang sa imbensyon ng grupong homosexual sa Pilipinas. Okay. So, ma'am, basically, para siyang kolokyal na wika na-adapt na lang din po ng iba't ibang mga kababayan natin. Kasi ngayon, yung mga gay linggo, hindi na lang mga friends natin from the LGBT nagsasalita. Kahit tayo, pag kunyari meron kang secret message na gusto sabihin sa friend mo, magigay linggo ka. Magigay linggo. So, bakit po ganun? Kahit yung mga hindi bahagi ng komunidad na yon, nakikiisa pa rin yung ibang mga tao. Una-una, hindi ito kolokyal pa. Slang na maituturing ito, ang gay linggo. At exclusive nga doon sa grupong homosexual. Pero may mga ilang salita sila na nagiging... So, pinipick up yan ng maramihan kung kaya't na-elevate sa salita o wika ng masa. Okay, so pero ito po bang gay linggo, is this a wika or a dialect? Isa po ba itong, or is this a dialect? Espesyal na rehistro ng wika ito. So hindi ito Filipino, kundi espesyal na rehistro ng wika. At yun nga, naiimbento ng mga grupong eksklusibo na gusto nilang maihiwalay sa mainstream. Okay. Kaya hindi sila naintindihan. I mean, kung pangkanila lang, hindi talaga sila maintindihan. Kung meron man, mapipick up mo pa isa-isang salita. Parang mga signs lang kung paano mo maintindihan. Pero ma'am, di ba sinasabi natin na ang wika natin ay kasi patuloy ito nag-e-evolve. Pwede ba natin masabi na itong gay linggo na to, maaaring maging bahagi na rin ng wika natin sa future natin? Yun nga ang sinasabi ko, sa pangmatagalan, gano'n naman ang evolusyon ng wika. Pag pinick up ng marami, no? Ma-adapt na lang. Na-standardize siya. Pero matagal. Sa ngayon, kung pumasok man halimbawa yung salitang tsurba sa ating diksyonaryo, o kaya, bading nga, nasa diksyonaryo Filipino na. Pero ang marka niya ay KOL, colloquial. Pero slang siya actually. Slang pa siya. Slang siya. Ma'am, kanina, Carla, di ba nabanggit ni ma'am na registered? Yes, registered special siya. na rehistro. Special na rehistro. Special register. Meron po bang mga samples tayo ng mga special na rehistro dati? Yung Jejimon. Jejimon, special register din yan. Sa PMA, meron silang cadet lingo. May cadet lingo din. Sila lang nakakaintindi. Kung hindi ka parte ng grupo, hindi mo maintindihan, siyempre. Ma'am, pero ang JJ lingo naman, di ba more on the spelling? Yes, or yung like you use letters, sa typing. numbers instead of words. Pagsulat. Sa pagsulat. So okay lang po yun, kahit sa pag-spell? Pero hindi nga ba pag yung paraan ng pagsulat ay yun na rin yung paraan ng pagsasalita. That's right. Ano po? Ano pose? Sa bagay. Ayo pose, mga ganyan. Pero ako gusto kong itanong, ilan na po ba yung mga words, ilang gay linggo na po ba yung recognize or yung registered po sa inyo? Na gay linggo? Opo. Well, meron tayong Becky. May Beckinary na. Oh my gosh, I want that. Becky Dictionary. Meron na, pero kaunti pa lang yan. I mean, not really
exhaustive. Pero paano tinatanggap ito ng Komisyon sa Wikang Filipino? Do you welcome this pag-evolve ng wika natin? Ngayon may gay linggo na tayo. Ano pong mga pananaw nyo bilang mga commissioners? Yun na nga, ang ano dyan ay nasa gumagamit, no? Ang buhay ng wika ay nasa gumagamit. So kung ikaw gumagamit ng Filipino, meron ka namang standardisadong forma ng Filipino na maaari mong gamitin. Ngayon, kung papasukan mo siya ng pailan-ilan na kinuha mo sa gay linggo bilang mga salita, saan mo gagamitin ito? Sa nakararami ba na maintindihan ka o hindi ka maintindihan? Yunin ka sa paggamit ng wika. Pero sa ngayon, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay tumutuon lamang sa mga standardisadong forma dahil ito, halimbawa, ay paraan ng kampanya ng komisyon na gamitin ang Filipino sa standardisadong forma, sa pasulat, lalong-lalo na. Okay. Ayan, ako naman, feeling, sa tingin ko, no, itong gay linggo, depende din po ito sa, just like a dialect, sa Bicol, meron din ibang gay linggo, tapos, syempre yung mga bakla, may mga iba't ibang So terms even din sa yan. mga iba't ibang yung mga languages friends ng ko. Philippines, nagkaka-version din ang gay linggo? Hindi, ang gay linggo pumupulot sa iba't ibang wika ng Yes, Pilipinas. oo. So, kumukuha sa Bisaya, sa Cebuano, sa Hiligaynon, That's right. sa Ingles. Mga artista minsan ginagamit nila. Sa ibang mga salita, may pagka-sarcastic din. Kasi even yung Yes. names, ginagawa siyang, kanina, stress drillon. Stress Stress drillon. ka, Hagardo Versosa. Hagardo Haggard Versosa. ka. So, pupulit sila ng salita kahit sa Ingles, pero binibigyan nila ng ibang kahulugan. So, isang lehitimong salita, halimbawa sa Ingles, nagkakaroon ng ibang kahulugan sa gay linggo. Kaya kung hindi ka kaparte nga hindi ka miyembro ng grupo, hindi ka makakaintindi. Parang gano'n. Minsan akong mabilis. Tama. Pero ma'am, sa tingin niyo po ba, mag-a-agree po bang KWF, if ever, na in the future, ay maging part na rin siya ng wikang panturo? Yes. oo. Wikang panturo. Kapag gagamitin na siya sa edukasyon mismo? Eventually. Ang gay linggo naman matagal na. Pero hanggang ngayon, makita mo naman kung paano siya hindi talaga pumapasok ng libre sa gramatika o ano ng Filipino. Kumbaga informal pa rin na wika yung informal ginagamit pa rin, natin. no? Pabigkas, no? Pero kung ikaw gagamit ng wika talaga seryoso, depende yan sa sino audience mo, no? Tama. Oo. Pero di ba sa UP, meron silang ino-offer na course dyan? Ako narinig ko yung gay linggo una because nga may isang course sa UP na nag-offer ng, tama ba? Not sure now, pero for sure may mga nag-advocate niyan. Okay. Lalo na kapag may mga alternative class learning experiences sa UP, may mga iba't ibang mga kakaibang mga subjects na binibigay. Kasi nakakatuwa siya pag-aralan, very entertaining. Ang dami mong matututunan na bagong word. Saka maganda dito sa wika natin, ma'am, di ba? Maganda po na pag-aralan natin yung kasaysayan ng wika mismo. Oo. So, siguro as we end po, mga kailan po ba nag-start itong wika na to? And do you think mga ilang years pa bago ma-mainstream talaga itong gay linggo sa formal nating wika? Sa aking obserbasyon, dahil mahigit 3 dekada na yan, no? Pero makita mo naman na restrained, no? Kumbaga, Restrained hindi siya freeling pumapasok. That's Dahil right. nga, kasi nga, halimbawa, meron tayong eskwelahan, sistemang pang-edukasyon na nagre-renda, no? ng tamang paggamit ng wika. Saka yung kultura natin. That's For right. sure. Oo. Alam mo, totoo yan. Gusto ko lang, maganda yung sinabi ni ma'am na hindi siya freely na nagagamit. Sinasabi nga nila, it's very diba? Misalo na yung mga conventional na yung mga ayaw gumamit ng gay linggo. Sinasabi nila masyado daw nakakabastos. Masama po bang gumamit ng gay linggo? I mean, Well, ang iba't ibang kahulugan naman ang salita ng gay linggo. So, meron yung May mali negative po ba? siya, Oo. meron siyang positive din. right. Oo. Ang ano doon ay lumilikha ka ng kalituhan. Yes. Halimbawa sa lihitimong wika, salita ng lihitimong wika, pinapalitan mo ng kahulugan. Yun, nagkakaroon ng kalituhan. So, halimbawa, nag-aaral ang bata ng Ingles o ng Filipino, tapos binigyan mo na siya ng ibang kahulugan. So, masisira yung layunin ng pag-aaral.
Maguguluhan yung bata. Okay. Maguguluhan. Alright, ma'am, sa ating pagtatapos, syempre, ngayon ay buwan ng wika at bukas, Yes! August 19 na bukas, di ba? So, araw ni Quezon bukas, holiday dito sa Quezon City at syempre, si Quezon naman ang ama ng wikang Filipino. So, ma'am, please invite everyone sa lahat po ng mga events sa atin at syempre, gamitin po natin ng matiwasay ang wikang Filipino. Tama po. Iniimbitahan, malugod na iniimbitahan ng lahat sa selebrasyon ng Buwan ng Wika. Bukas po ang Araw ng Gawa dito sa Lungsod Quezon. Ang pagkilala sa mga dangal ng wika, kampyon ng wika at mga ulirang guro ng Filipino. Inaasahan na gagamitin ng Filipino hindi lamang itong buwan ng Agosto, taon-taon, kundi para sa pang-araw-araw na layunin ng buhay ng masang Filipino. Ay, maraming salamat po sa inyong panahon at syempre, maligayang buwan ng wika sa ating lahat. Maligayang buwan ng wika. Siyempre, Jules, no, dapat talaga inaalam natin iba't ibang lengguwahe natin o iba't ibang dialect natin ngayong buwan ng wika again. Okay. Maligayang buwan ng wika sa inyo po, ma'am. Ay muli, nakasama natin ang komisyoner sa programa at proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino. Walang iba kundi si Miss Purificacion de Lima.